Mga pinaka-unique na hayop sa buong mundo na hindi mo alam na meron pala. Ano-ano kaya mga hayop na ito at bakit ito kakaiba? Alright, kumusta? Welcome back sa Roots TV. Una ay pag-usapan natin ng axolotl. Sa madilim na tubig ng mga kanal sa Xochimilco, Mexico, isang kakaibang nilalang ang lumilitaw. Ito ang axolotl. Mukha itong isang karakter mula sa Pokemon at madaling mapagkamalan bilang isa. Ang axolotl ay talagang pambihirang hayop. May palamuting parang korona sa ulo nito mula sa nakalawit na hasang at may misteryosong ngiti. Isa itong nakakamanghang nilalang pagdating sa agham at medisina dahil sa kakayahan nitong magpagaling at muling patubuin ang nawalang bahagi ng katawan. Kung puputulin mo ang isang paa ay walang problema. Kayang lumaki muli ang axolotl ang halos lahat ng bahagi ng kanyang katawan kasama ang mga paa, puso, gulugod at kahit bahagi ng kanyang utak. Tinatawag din itong Benjamin Button ng mundo ng mga hayop dahil sa isang kakaibang katangian na tinatawag na neoteny. Nananatili itong mukhang maliit na uod kahit sa pagtanda, ngunit hindi malinaw at ligtas ang tubig para sa axolotl. Nanganganib ang kanilang kaligtasan dahil sa urbanisasyon, polusyon at pagpasok ng mga dayuhang hayop sa kanilang tirahan. At narito rin ang okapi. Sa pagkakataong ito, tutungo tayo sa madilim at makapal na gubat ng gitnang Afrika upang hanapin ang mahiwagang okapi. Sa malatsyokolating kayumangging balahibo, guhit-guhit na binti tulad ng zebra at maliliit na sungay na tinatawag na ossicones. Ang okapi ay tila isang likhang sining ng kalikasan, isang kakaibang obra maestra. Dahil sa natatangin nitong anyo, tinagurian itong African unicorn, kahawig ng pinaghalong giraffe at zebra. Ngunit sa kabila ng pagkabighani ng tao sa kanyang itsura, bihira itong makita sa ligaw na kagubatan ng Ituri sa Democratic Republic of the Congo. Bilang isang herbivore na hayop, ginagamit ng okapi ang kanyang mahabang dila upang abutin ang dahon at linisin ang loob ng kanyang tenga. Samantala, ang malalapat at bilugang tenga nito ay parang radar na nakakadinig ng kahit pinakamaliit na pagkaluskos sa paligid. Ngunit hindi naging madali ang laban para sa okapi. Nanganganib silang mawala dahil sa patuloy na pagputol ng kagubatan at pinagbabawal na pangangaso. Gayunpaman, nananatili silang mahalagang simbolo ng nakakamanghang pagkakaiba ng mga nilalang sa mundo. At narito rin ang Asian unicorn, ang saula. Handa ka na bang mamangha? Dadalhin ka natin sa malalagong kagubatan sa Vietnam at Laos, kung saan nagtatago ang isang mahiwagang hayop, ang saula, o tinatawag ding Asian unicorn. Unang natuklasan ng mga siyentipiko ang saula, 30 taon pa lamang ang nakakalipas, kaya't nananatili itong isang misteryo. Ang kanilang eleganting katawan, mapuputing marka sa mukha at magkatulad na mahabang sungay ay nagbibigay sa kanila ng kakaibang kagandahan. Ngunit sa likod ng hiwagang ito ay isang malungkot na katotohanan. Nasa bingit na sila ng tuluyang pagkawala dahil sa pagkasira ng kanilang tirahan at pangangaso gamit ang mga bitag at alambre. Inaakalang nasa dusi-dusina na lang ang natitirang saula sa kagubatan. Ngunit hindi pa tapos ang kanilang kwento. Bagamat may hirap ang hamon sa kanilang kaligtasan, nagsisilbi silang simbolo ng pag-asa para sa ating planeta. Kaya't makilahok tayo sa kanilang pagliligtas. At narito rin ang kakapo. Ihanda ang gamit sa birdwatching dahil pupunta tayo sa mahiwagang isla ng New Zealand. Kilalanin ang kakaibang kakapo. Isang uri ng loro na mas gustong manatili sa lupa kaysa lumipad sa itaas ng mga puno. Ang owl parrot na ito ay may berdeng balahibong parang lumot, aktibo sa gabi at kilala bilang pinakamabigat na loro sa mundo. Natutuwa rin na kaya nilang mabuhay ng matagal. Umaabot sila ng 95 years, halos isang siglo. Ngunit sa kabila ng kanilang kakaibang katangian ay kaunti na lang ang natitira sa kanila dahil sa mga tao nawasak ang kanilang tahanan at may mga bagong mandaragit na inilalagay sa kanilang kapaligiran. Sa kasalukuyan, wala pang 200 na kakapo ang natitira sa mundo. Ngunit hindi pa panahon para isulat ang kanilang pangwakas na awit. Ang loro na ito ay isang simbolo ng tiyaga at determinasyon sa kabila ng matinding pagsubok. At narito rin ang vaquita. Tinutungo natin ang Golpo ng California at sumisid sa karagatan upang hanapin ang mahiwagang vaquita. Isa itong uri ng marine mammal na tila isang yudini ng dagat. Napakahirap makita. May malungkot na kwento sa likod ng maliit at kaibig-ibig na porpoise na ito. Makikilala mo ito sa isang malaking itim na mata at madilim na bilog sa paligid ng bibig. Ang pinakabantang panganib sa kanilang buhay ay hindi pollution o climate change, kundi ang patuloy nilang pagkakahuli sa mga lambat ng pangingisda. Sa bangungot ng vaquita, hindi pating o pugita ang kinatatakutan nila, kundi ang mga lambat ng tao na nag-aabang sa ilalim ng dagat. Dahil dito, halos tuluyan na maubos ang kanilang bilang. Wala pang 20 ang natitira sa mundo. Tinatawag silang panda ng dagat.
Isang paalala ng katatagan ng karagatan sa kabila ng trahedya. Ngunit tanong, tutugon ba tayo para iligtas sila o pababayaan na lang? Ang kwento ng Vaquita ay malungkot pero kailangan itong marinig. Maaari nating baguhin ang kanilang kapalaran.